Good. Right. Ay, live. Hindi. Check sa natin kami. Alright. Maayong adlaw, no? Another live sa atong kumbaga podcast style ba, no? Ang hasgutan nato diri is about eSIM, no? So topic na diri is eSIM. Ano may data ba? Okay, so shout out sa mga matanaw, no? Or sa paan ka na ang visit pa lang. Kanya ay kalimod ay sa pinangalan kong support, no? Just a little like and follow, no? Okay. So, hisugot na diri og usapang eSIM, no? Hisugot tali na to. Unsa din siya, unsay mga benefits ani, unsa mga device pwede ani, and then of course pwede ni sa mga device o accessible when it's diri sa atong area. Okay? So, muna ito pag-isgutan diri about eSIM. Kinunhan, unsa din ang eSIM, no? From the word SIM, no? Okay, SIM card, no? So, SIM card, pero kini eSIM. Ang SIM card, na may physical, no? Sa mga carrier na siya. Globe, Smart, oban pa, no? So, ang atong mga physical nga SIM card, nahawiran. Okay, nahawiran. But, kung mag-isgot ang eSIM, electronics siya. So, kumbaga, digital ni siya nga one SIM, no? Digital siya nga SIM para sa phone, no? Kay eSIM man. So, electronic SIM card, no? Onya, sa karon nga kumbaga henerasyon, kining eSIM is ginahinay nag-implement, ginahinay na siya implement, pero dili pa. Duha pa ka network ni adapt sa eSIM. Duha pa ba? Sa murag sa ang ni-adapt karon nga eSIM sa network nato diri is the Smart ni follow ang token text. Atong i-check ang Globe kung naa ba check daan sa Globe o ang eSIM. Murag sa Globe wala na i-adapt og eSIM. Ang ni-adapt ang eSIM karon diri sa atong area is the Smart and of course token text. Kung ako'y papilion kung asa ang network inyong gusto, depende no sa inyong area. Kay ang eSIM kay parihara na sa physical, no? Dili lang, wala lang siya physical, electronic lang ni siya, data lang ni siya, electronic ni lang ni siya nga SIM card. Check ko na ba yung sa latest na ko nga a little gamay nga kulikot gamay, oh. Ang Globe ug naa na ba eSIM? Kay as ay paano day i-check ko ang Globe na may eSIM. Kay murag bola pag i-eSIM ang Globe. Ang nai-eSIM is the Smart lang o ang token text. Unya paano ni siya kana ang dili lang ni pud siya tanan applicable sa mga uban nga phone, no? Uban nga phone dili ni siya kay latest man siya nga technology, no? So ang first implementation ni of course kawas US, no? And gi-adapt ni siya sa of course iPhone, no? Ang iPhone sa US version is wala na may SIM card, no? Just paano man makakaroon seamless naman sila. Wala sila kumaga physical nga insert card para sa SIM. Okay, ang iPhone na to ay just eSIM na lang sila. Right? Unya, ang eSIM sa Pilipinas,
sa said smart ug token text. Unya ang mga phone diha pwede is like Samsung, ni-adapt ng Samsung sa version nga E51. Then ang E52 wala. So unsa da ilhanan nga ninyong smartphone, yung Android phone, iPhone nga supported sa eSIM. Ato sa SIM manager, no? SIM manager na supported to ang eSIM. Right? Unya sa iPhone, matik naman sa iPhone kay X or XR pataas. Then iPhone XE nga latest version nga 2023 as na may supported naman sa eSIM. Okay? Pwede na siya subaga katong mga iPhone diha nga X pataas, SE pataas, no? O pwede mag dual SIM, no? Dual SIM na physical na apoy physical nga SIM o electronic or eSIM. So pwede naman dual SIM ang iPhone. Okay? Using the eSIM. Unya ang eSIM nga deliveration deliver pwede ka mapalit sa Lazada na upload sa mismong website. Unya via email lang na siya. Via email lang ni siya ang eSIM sa pag-deliver via email lang ni siya pag-activate. Of course pareha ra gihapon ang registration ani sa normal nga SIM card. Di gyud ta kagamit kung dili i-register ang eSIM. Normal lang gihapon ni siya o scenario sa pag-rehistro sa SIM, no? Sa paggamit sa SIM, pareha lang gyapon kaso lamang wala lang siya physical, no? Nya selected lang ni siya sa mga device like Samsung A51, murag na implement na diha ang eSIM nga technology. Mga Galaxy 20, S20, makita na pataas sa Z Fold, eSIM na sila. Pero I guess A51 5G nga Samsung supported na sa ang eSIM. Unya sa Realme, murag Realme 10 Pro, no, supported na sa eSIM. Unya sa iPhone, ano tawag nga giniha nga I guess X more supported naman siguro or XR pataas, ECE nga 2000 mga latest dito tong SE nga pang 2016 pa, no, kay paman to. So naibag-ong nga iPhone SE nga supported na sa eSIM. Now, ang say benefits aning eSIM, no? Ang benefits aning eSIM is especially sa mga iPhone unya sa mga actually ang pinaka benefits kidaan ni is na iPhone. Nga naman, madual SIM ng iPhone. Unya, most advantage niya sa iPhone kay atong isgutan ang parte sa asa makatabang ning eSIM, no? Especially sa iPhone. Kung ikaw nagamit og iPhone, unya ang imong version sa iPhone, no, model sa iPhone na yun is exploitado, or makita mo na sa SIM management, makita to nga supported ang imong phone sa eSIM. Now, ang advantage na kung mawagtang ang imong SIM, no, manamatay fine and trace, no, sa eSIM, I mean sa iPhone. Ang problema na karon kay kung wala kay data o internet, maglisod og fine, no? Maglisod og fine. Unya, mas nindot ang atong iPhone nga kana ang naidita. Maglisod din sila kumbaga example, mawagtang yung mga iPhone. Unya, sagaran mawagtang iPhone kay di ba okay ra nas uban mga I guess murag pinaka-percent sa Pilipino ang ngamuli, bakit ang iPhone tag sara limit murag rare na, no? Unya ikaw nga mawagtang oy kayo, di ba? Unya ang first step nimo na para ma-retrieve na itong cellphone nasa dapit na kalokit karon is i-find my phone, no? Find iPhone, di ba? Unya ang problema na kung tango ng SIM, di ba? On internet, of course abo na ilagay unlock, no? Unlock, di ba? Unya, ang kanindot manggod sa eSIM kay once nga mo bisig naka-lock na diha, automatic naka-on, di ba? Automatic naka-on. Di ba? Unya, kaysa eSIM karon sa smart ug token text, nabilay smart apps, no? Sa smart apps, pwede ka mo pulit ito og data nga immortal, kumbaga no expiry ba? No expiry, di ba? Ang purpose ana nimo anang eSIM nga with no expiring nga SIM para ana nga scenario if in case makalingahan, mawagtang, no? Mawagtang. No? Ang purpose ana is inig-open sa imong cellphone, sa iPhone, especially sa iPhone, kunya kana ang or ini pa na diha nga
version o model nga phone nga supported sa eSIM, inig-open na mag-isog binagtang-tang uban no kung may SIM no. Okay? Panay SIM, wagtang. Diba? So, kung naa kay eSIM di ay, unya nakay automatic nga nakay imong ludan o kana ang no expiry. Diba? No, imagine na ako nung naka-broadcast imong cellphone. Di man na mag-delete, di man na matangtang. Di ba nga naman? Nakalock mo yung iPhone, nakalock po din mo Android. Ang problema, ang Android mo list kayo ang security comparing sa iPhone. Kay XR pataas, lisod kayo na ay bypass. Wa pa na bypass, di ba? Pa na bypass. XR pataas, wa pa na bypass iPhone. Pero sa mga Android, mga latest, na bypass. Di ba? Pero sa iPhone nga XR pataasan na, ang senaryoan na is kung ang imong cellphone na wagtang, diba, na wagtang, yan naka-eSIM ka, kunya, or waka-eSIM, sabihin na, atong sunod waka-eSIM, wapaka-eSIM, tangtango ng SIM, diba, tangtango ng SIM, wala internet, diba, wala po wifi, hindi mo nakunik wifi ko dito, diba, kanya, ang kaninot mong kung automatic naka-on mo ang imong eSIM, as data ba, diba, di, normal, yung nagugas ba, iuna ni mo duha, wifi o data, iuna ni mo duha. Para kung may wifi, automatic sa wifi mo connect, diba? Kung yung wifi, automatic ang SIM. Diba? Mo automatic on ang SIM as internet, pag-provide sa internet. So, kung kay SIM, wala broadcast yung cellphone, diba? iPhone. So, problema ka. Diba? Pero, kung maghisgot about retrieval, ato lang butang yung diri ang part, makita mo na sa Find My iPhone, diba? Makita mo na dito, pwede kang magbutang message, nga return, contacts, makita na sa ang previous nga location ang iPhone, diba? Makita na dyan. Ang kaninot mo sa eSIM, kay ang katuang nakapunin sa mga iPhone, ito kay bago nga natoy eSIM, diba? Makita, nakabulod kasi mong phone. So, samad ang may signal, nakapunin na proper, di ba? Diba? Maglisod to siya. Di ba? So makita, di ba, ang Find My Device or Find My iPhone, kung na-internet ang imong iPhone or cellphone, automatic mag-broadcast ang location, di ba? So, kung naka-broadcast na kayo na internet, dali ka yun mo matris kung asa, dapat. So, muna yung advantage sa eSIM. Ano naman, di mo na matangtaw na physical. Di ba? Wala siya physical nga appearance, so, advantage kayo na sa nga part nga kung samtang hindi na ito makabatid, sila travel ka no? Nakaka-iPhone, wagtang, di ba? Yun nga, di ba? So advantage kayo naman, naka-on yung eSIM, automatic loadan, ang purpose itong eSIM, di mo useless na po ng eSIM ako kay load, di ba? So kung mag-eSIM ka, insertan ginani mo, available ka rin sa atong kanis, smart man ito context. Kung nakaka ng eSIM, much better nga loadan na mo o na-expiry. Magic data ba? Ala, magic data, bisag 99 ragod ba? Or 200. 2 gig ba? 2 gig. 200 bisag na or 30 na. So, or 525 gig, di ba? So, advantage kayo na, di ba? Ang purpose na, excuse me, ang purpose na is, ang imong cellphone updated, especially kung saan mawagdan na ba? Of course, ang advantage na, travel ka, naka problema, di ba? So, ang pinaka-advantage gina ang Find My Device is automatic ma-update sa purpose sa eSIM. Ang kanina nungod sa iPhone ka, dual SIM. Ma-dual SIM yung mga iPhone. iPhone ka single SIM naman gawa sa malang Chinese variant, pero China variant gapon, dual SIM nga po na. Pero kaya na, usagod, para ma-dual SIM yung iPhone na naka-eSIM o physical, di ba? Dual SIM. Diba? So, ang pinaka-purpose gina ng eSIM mo sa iPhone is para ka na apart. Diba? Duki mawagtang, I mean, kayo nga dila kayo kami, di mawagtang no? Pero at least nakay side of view nga maimong if in case ba? So, dako kayo tabang ang eSIM nga eSIM nga context naka-magic, naka-back up ang imong SIM data, automatic naka-on ang duha, wifi ug ang data. Diba? Automatic na magamit ang wifi kung makakunik ka sa wifi, diba? Di mo na mugana kung internet, diba? So, automatic proceed sa eSIM ang imong purpose, diba? So, gamit kayo.
So muna yung purpose sa eSIM. So ang eSIM di ay pwede pa matransfer sa another phone. Yes, pwede siya matransfer sa another nga phone. Pero dili siya matransfer kung yung phone ko pa. Kinahanglan okay pa na siya. I-transfer lang nimo na sa depende sa model, makita nimo na quick transfer eSIM. Kinahanglan operated pa ang imong phone nga gusto kay transfer ang imong eSIM to another phone. Gawas pero og guba ang imong phone, example naguba, di ba? Di na ma-transfer kay wala namang kay minuan na pang i-transfer kay as I said wala siya physical, di ba? Electronic dito tara, so mag-transfer kung ang imong cellphone guba, di ba? So dili pwede pero pwede siya ma-transfer ang imong eSIM sa another phone kung ang imong cellphone transferan is okay pa. Kay mo gana ba? Pwede siya ma-transfer. Okay? So, pwede siya ma-transfer. Wala na siya. So, ang kanindi ay, kung eSIM ka, diba? Wala yung mga advantages, no? Ang kuan lamang is, of course, ready na siya for 5G. Diba? About ang 5G, mag-isugot lang tag 5G, tanawa lang na sa mga network carrier kung asa ang area nga na 5G. Diba? Especially sa talk and text o sa smart. Actually, smart ito kasi para usara lang ang network, no? Asa ang signal nga na 5G, so di ba na magamit. Pero ang eSIM, ready na siya sa 5G. Of course, muga na ang eSIM sa mga 5G nga device. Kay mostly sa naka-offered karon sa market, ang eSIM na supported na sa uban nga 5G nga cellphone. 5G nga cellphone nga maoy mostly gi-adapt ang technology nga eSIM. So kung dili 5G sa kuan sa mga latest, di magamit ang eSIM. So as I said, ready na ang eSIM sa 5G. Okay? Tapos, same gyapon ang porma na ang makita na to sa ligon to sa atong cellphone sa dito ba network parehar gyapon na, diba? Unya, of course sa pagload makita na no, example sa smart kung smart naman available to, smart nga apps, register na imong SIM, maka-receive og text, di magamit ang sa pag-register, maka-receive og text, di pa magamit kung dili ma-successful ang registration. Okay? So, mo lang na. So, again, as I said, eSIM is dako siya advantage sa mga iPhone. Of course, sa mga Android phone, dako gyapon kay ma-find my device gyapon ni nato. O kuan di mo gapon na basta-basta matangtang sa mga latest kung di mo na basta ba ato mga tech, di ba? Pero kung example, nawagtang karon 10, trace ni mong 11, basta mong lisod gana kay pag mo, di ba? Yeah, reset. Di ba? Lisod. Once nga ma-reset na yung mong phone, ito po nung pagbalik, di ba? lisod ang Android mong god kay kuan ka na ang kuan ba? Lisod siya. Kay madaraman og clear data nga shortcut without computer no sa iPhone kay dili man, di ba? So pero kung dili lang sa normal lang mga Pinoy, example na wag kang, di ba, natagak asa na pitatagak basta na nalang signal sa eSIM ja modto kag another mugamit kag uba lang cellphone, find my Android device, find my device sa Google, dako yung tabang. Example, or, di ba? Or, nakapunit ka ron, kitangtang ang SIM, wa sila kahibaw nga na dito yung eSIM, naka-broadcast ang data, di ba? Naka-on ang data. So, di ba? Advantage gyapon. Naga po'y benefits ana nga part. So, then, yun, pag mga ang tangon ang SIM kay para di makuhan. Unya, wa kay baw di ay nga na eSIM. So, naka-broadcast gyapon imong phone, makakita ka o asa dapit nga asa na imong phone. Okay? So, mula na yung advantage. Ina-advantage, no? Pwede dual SIM, using the eSIM gamit sa iPhone. Okay? About sa mga Android, dual SIM naman na daan, di ba? Dual SIM na gawas. Lamang sa Google Pixel nga phone, kay dili na dual SIM, no? Pero dili dual SIM ang Google Pixel. Di ba? So, I guess so mao lang na ang atong pag-isgutin nga eSIM sa, as I said, ang available karon nga eSIM sa atong kuan is kana ang smart og talk and text. Asa mapalit sa mismong website or sa anang Lazada or Shopee. And of course, ang delivery ana via email. Okay? Normal lang gyapon ang registration ana via
sa physical server sa pag-register na pareharga pa ng registration. Okay, mo lang na ang atong pag-iskutan karon for this podcast episode. Okay, bye. Thank you for watching. Peace out.